Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan naman po natin ngayon, eto pong basura ang mga magsisipanalong senador sa 2025. Tingnan niyo ho yung listahan at talaga naman ho, sus Mariano Kaindo, kahambal-hambal naman ang lagay ng Pilipinas pag ang mga ito ho ang nagsipanalo sa totoo lang. Okay? Yun yung, isa-isahin po natin. Ay hindi naman, maramihan naman po syempre. Okay? Ah, hold on one sec. Alright, here we go. Eto, mga kababayan. Okay, so kailan po ang survey na 'to? Kasabay po ng survey din na pinag-usapan natin kanina, June 17 hanggang 24, 2024. Okay, so nangunguna po Erwin Tulfo, Tito Soto, pumangalawa na ho, pero medyo malaki-laki pa yung lamang. And then, Pia Cayetano, Ben Tulfo, naku. So meron na tayong Erwin Tulfo, magkakaroon pa tayo ng Ben Tulfo, 'di ba? So para ho pala makapasok 'no, sa Senado, dapat talaga tawag dito, yung style na ganito ng mga Tulfo ang gagawin. So, no yung, tulong kahit na pinagkakakitaan ng pagtulong, yung public service, 'di ba? Eto pa, si Digong, ayun na, naglalaro ho sila sa 6th place, 3 or 6th place. Si Senator Bongo, 'di ba? Grabe 'no, performing. And then Amy Marcos, pumapagitna, nasa pang-6 hanggang pang-11, sana matalo. And then, Manny Pacquiao, Ping Lacson, 'yan, I like Ping Lacson. Ayoko kay Isko Moreno, pero nasa pang-7, 'di ba? And then, Bato de la Rosa, Bong Revilla, my God, mga kababayan, ano 'to, 'di ba? Tapos, Vilma Santos, oh, teka ngayon. Meron tayong Bong Revilla na papasok, nasa pang-8 at 12. Tapos sumusunod yung kanyang asawa, ayos na. Oh, tapos maghahanap tayo ng magandang, performance ng administrasyon, sus Mariosep. Kung ngayon ho yung mga senador natin, ayaw nila ng charter change, baka ho sa susunod, nitong, 20th Congress, hindi na po nila alam kung ano ang constitution o ano ang charter change o ano ang, papaano ang manner ng pag-amyenda. Madaling salita, mga tanga na ang malalagay do'n. Puro na lang, parang Tulfo style gano'n, 'di ba? Panghaharas na lang do'n sa resource person. Investigation in aid of monetization. Shit, 'di ba? Gano'n na mangyayari sa gobyerno natin, 'no. Investigation sa Senado in aid of monetization. Putragis na 'yan, kawawang Pilipinas, 'di ba? Ito nga yung sinasabi ko palagi, 'pag tayo ho ay bumoboto ng presidente, eh, dapat po kung pinag-iisipan natin na ang presidente may magagawa sa ating buhay, sa ekonomiya, dapat po pinag-iisipan din natin ang mga senador, kongresista, may magagawa rin po 'yan at vital role po ang kanilang magagawa talaga. Hindi maipapatupad ng presidente ang mga programa kung hindi ito isa sa batas ng mga mambabatas. Puro kung ang inilagay natin dito, mambubutas because they do not know what they're doing or they do not know what to do. They don't even know, 'di ba? Um, what a senator must be in their office. Yung tipong, OJT naman ako, matututo na lang ako. Pinagtiwalaan ako ng mga tao. May mandate ako, palagay ko 'yun, sapat na 'yun. May magagawa ako, mag-aabot tayo ng tulong. Ang inang buhay 'yan, 'di ba? Paul Villamor, ikaw ba boboto ka ba ng mga 'yon? Sus Mariosep, 'di ba? Ngayon ang sasabihin dito ng mga DDS, mga kababayan, wag po tayong boboto ng, mga dilawan.
Bakit? Siyempre, ipasok lang natin yung tunay na kakampi ng Tatay Digong. Naku, 'di pasok na naman talaga sina Bongo, Bato de la Rosa, Amy Marcos, 'di ba, plus yung mga ka-line up pa dito. Hmm, ta's eto, ah, Lito Lapid sa pinuno, Kiko Pangilinan na siyang salarin kung bakit yung mga kabataan natin ngayon pariwara dahil sa kanyang batas pagdating po sa juvenile delinquency daw. And then, Abigail Binay, eto okey pa ako rito kay Abigail Binay kasi nakaya niyang i-handle ng maayos ang ano, ang, problema ng Makati, 'di ba? At mas better naman 'tong si Abigail kumpara naman diyan sa kanyang, sista, si Nancing Ewan. And then Ted Filon, Diyos ko po, kamote na nga ho ito. Kamote na si Ted Filon sa Kongreso. Hmm, tapos, naku, kung alam niyo lang ang pinaggagagawa niyan, 'di ba? And then Gringo Onasan. Problema ko ho rito kay Gringo Onasan, ito ho yung klase ng senador na alam yung kanyang trabaho. Ang problema, hindi magtatrabaho hangga't hindi darating ang ika-5 taon. Trapong-trapo. And then Doc Willie Ong, okey ako diyan kay Doc Willie Ong, sana lang alam niya kung yung trabaho ng pagiging senador. Tingin ko naman pinag-aralan na rin niya yan, equip yung sarili niya, 'di ba, to be a senator. And then Tolentino, yan, okey rin naman si Tolentino, marunong, 'di ba, abogado. Hindi katulad nung, isang kilala nating abogada, parang hindi abogada. And then Gibo Teodoro, ayan, tatakbo si Gibo Teodoro daw. Okey na rin tayo rito kay Gibo. And then, kasi pagiging mambabatas naman ang tatakbuhan niya. And then, Mar Rojas, no ako kay Rojas. Mismo nga nanay nito sabi tamad yan, ayaw mag-isip. And then, Ralph Recto, ito yung sinasabi ko, ah, ang gagawin tignan niyo naman, may 'di ba tatakbo si ano, Vilma Santos, tama? Oh, Vilma Santos tapos tatakbo si Ralph Recto. Kung ilang buhay ito. 'Di ba ginawa na hong, Kamag-anak Incorporated ang ating, Senado. 'Di ba kawawang Pilipinas, ang mga ganyang klaseng pulitiko. Maawa tayo sa sarili natin. Isa pa, magkapatid na mga Duterte, ulats 'tong mga 'to. Herbert Bautista, Bam Aquino, ayoko rin 'yan. Dick Gordon, okey ako rito kay Dick Gordon. Oo, okey ako diyan. Masipag si Dick Gordon, matapang pa. Nagkataon lang kasi nung nakaraang halala nasa ibang grupo siya, 'di ba? Hindi kasi ako tumitingin ng dilawan-dilawan. Ang issue ko nga diyan, why should I stick on the political party, hindi ho ba, professor? Oh, ba't ako mag-i-stick sa political party ng isang kandidato o kakampi ng pangulo sa kampanya? Eh, tanga naman. Para kayo na naging kakampi ng pangulo, kapartido, kaalyado, 'di ba? Hindi naman alam ang trabaho, 'di ba? So, nonsense. And then, Corina Sanchez, wow! Mar Rojas tapos Corina Sanchez. Talaga bang may sayad na ba mga Pilipino? Eto bang mga laos na 'to, mga retirado na, 'di ba, ng mga artista, mga taga-media, 'di talaga bang bagsakan Senado? Bakit? Kasi ho ang sweldo halos kalahating milyon, 'di ba? Kahit na sabihin natin na magna kuntunganga na doon, Marites to the max na, putragis na 'yan, 6 na taon naman. Oh, ta's 'pag magaling ang PR company-ng nakuha, panalo na naman uli sa ikalawang termino. Ayos. 'Pag minalas pa tayo, gagawin pa nating presidente, aasenso talaga tayo. Magiging tayo talagang katulad ng, Singapore, katulad ng, Macau, 'yan. Matsakaw ang ending natin. Now tingnan niyo 'to, Benhur Abalos, Richard Gomez, okey. Okey pa kay Richard Gomez, okey naman siyang kongresista, alam naman yung trabaho niya. Guillermo Eleazar, Dingdong Dantes, putragis. Cesar Montano, nakakahiya naman mga kababayan na nag-participate sa survey na 'to, tangina niyo, ah.
Lintik kayong mga pumatol mga sumagot sa survey na 'to. Si Persidia Acosta pa, ginawa ninyong panghuli, 'di ba? Tangina, naku, umiinit ulo ko. Gumana pa ba talaga ang mga brain cells ninyo? Buwisit kayo. Persidia Acosta, pinanghuli ninyo, pinagpalit ninyo sa dalawang kamoting Duterte brothers na 'to, 'di ba? Eh, mas higit pa nga ang mga 'yan, eh, kay Erwin Tulfo. Oh, okey naman ako kay Erwin Tulfo, 'di lang ako okey rito kay Ben. Eh, loko-loko 'to si Ben, eh. Oh, 'di ba? Okey ako rito kay Erwin Tulfo, Tito Soto, Tia Cayetano, alam nila yung mga trabaho nila bilang senador. Tangina naman biglang meron pang Rodrigo Duterte. Eh, sa Kongreso nga bata pa, malakas pa. Hindi alam papaano maging kongresista, hindi alam kung papaano yung trabaho dun. Ang alam gawin, eh, ang 3 taon sumahod sa Kongreso, magpapa-attendance sa flag ceremony, tapos pupunta ng kantin para ano, mag-movie marathon 'pag nagsawa, pupunta ng mall, mamasyal, maglakad-lakad, o kaya manood ng sine. Tapos tuloy ang sahod, nakakahiya naman. Eh, lalo na ho ngayong ganitong gurang na. Ibig sabihin gurang sa Bicol ano, elderly, 'di ba? Ngayong matanda na, ano ba gagawin nito? Oh, tapos si Bongo wala namang ibang ipinagmalaki kung hindi Malasakit Center, 'di ba? Nakakapag-zero out ang Malasakit Center kasi sinasalo ng pork barrel niya yung bayarin nung tao na natitira pagkatapos nitong dumaan sa PhilHealth. Pero ang tunay po talagang nakakatulong diyan sa Malasakit Center ay ang PhilHealth, and then etong, PCSO. Yan po, ang Malasakit Center is just a fucking room. It houses different government agencies. Yun lang yun. Tapos kung sino pa yung nagpatayo ng Malasakit Center, para kang tinubuan ng malas dun. Bakit? Wala hong funding na pondo ng expenses ang Malasakit Center. You need to provide your receptionist. You need to provide for the electricity. Lahat sa iyo. Ikaw ang may-ari ng hospital, kunwari, or public hospital administrator. Magpapatayo ka ng pwesto niyan para doon mo ilagay si PhilHealth, PCSO, kung sino pang pwedeng hingian ng tulong. So, yun ang trabaho niyan. At ang tunay pong nagsi-zero out ng billing natin, based on my experience, yan sa East Avenue Medical Center ng panganak si Tinay, ay ang SWA. Yan ho talaga, 1950s pa yan na simula na itatag. Hanggang ngayon, totoong talagang sinizero nila ang bill mo. Makakapag-desisyon sila ng gano'n. Wala silang pinag-uusapan dito na prevailing rate ng mga hospitals or ng PhilHealth, wala. 'Di ba? Hmm. Diyos ko, anong pagmamalaki nito, nagpapa-Jollibee kapagka may mga Ikes na iniipalan niya. Amy Marcos, ano na nagawa nito na matino para sa bayan? Kailangan natin yung kontradaya na bill niya, yung hybrid election system bill, wala rin nangyari. Tapos meron pa siyang panukalang batas nakasabayan nito, itong, kailangan din ang, new Omnibus Election Code. Hindi rin po niya ito tinatrabaho. Tingnan niyo ha kung hindi ba naman tayo tinutsubibo ni Amy, mga kababayan. Ah, yung kanyang, panukalang batas na yan ay, ah, ito ay ano 'to, siya yung author pare-pareho na mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan ito. Hindi, mag-aalis na po ron sa automation. Pagtapos ng, botohan, magbibilangan na ng boto ng mga balota, ang babasa po machine, aalisin na po 'yon. Manual reading na po tayo, tao na. So may transparency katulad ng sinasabi sa Omnibus Election Code. Pero anong ginawa ni Amy? Tinulugan, inupuan, tinengga, tinambayan
ang sariling panukalang batas. Alam niyo kung ako senador, sisikapin ko na yung mga panukalang batas ko, putragis, pag-uusapan namin 'yan, that my proposal will be taken up, 'di ba? To be part of the business of the order of the business of the day. Oh, talagang makikipagkulitan ako na pag-usapan ito. Kung ano yung mga kailangan dito ng mga public consultations or hearings, tatapusin ko agad 'yan in no time. Bakit? Ba't pa ako nag-submit ng panukalang batas kung wala lang din akong intensyon na ito ay pumasa, 'di ba? Isipin niyo ang galing, oh, binanat ng binanat na ginawa niya na na ang ganda ng paliwanag, 2022 pa lamang, isinubmit niya na bandang, around August, na-refer na sa committee. Committee pa, yung electoral, um, alam ko kanya yun, electoral reforms, siya rin ang may hawak nun. Yun na rin, inupuan niya rin, parang Bongo lang din ang style, 'di ba? Parang Bongo lang din yung style. Sarili niyang committee, Committee on Health, yung panukalang batas nung pandemic na upgrading ng mga government hospitals, inabot na po ng 11 months or 13 months sa kanyang komite, hindi niya ginagalaw. Oh, and then when they realized na nakatenga sa kanila at hinahanap lang talaga yata nila yung pagkakataon na malala na yung COVID, may surge lang talaga at kailangan na yung upgrade at hindi na natin kakailanganin pa talaga na maghintay pa ng 2 buwang lilipas base doon sa umiiral na patakaran natin sa pagbili, sa procurement law natin, 'di ba, para mapadali talaga magamit itong, ma-avail yung, bayanihan law. Dalawa yon, 1 and 2, 'di ba? O nung nabuko ni Drilon, ayaw pang umamin, pinaamin. Ubra ba sa abogado yun? O 'di mukhang tanga, pressured sa kahihiyan si Bongo, tapos si Drilon cool na cool. 'Di ba? So, Imee gano'n din, sariling komite. Ang masakit pa ho kay Imee, siya na ang author, siya pa yung committee chairperson, siya pa yung umupo sa kanyang panukalang batas. At least si Bongo, from the House of Representatives, na-refer sa kanyang committee, tinengga niya ng pagkatagal-tagal, 'di ba? My God, pero Diyos ko po. Ay naku. Malabo naman din talagang makalusot si Ted Filon. Ito nga ang tanong ko, dun sa mga sa mga, ah, tawag dito, total bad image yan, ito nagagalit si Reynaldo. Alam mo, feeling mo magaling ka pa kay Ted Filon, TI ka, you too sir, thank you, okey? Pero yes po, mas magaling po ako kay Ted Filon. Kaya nga sabi ko hindi magaling si Ted Filon. O tatanungin ko po kayo, kung siya ay kongresista niyo, kamusta po? Alam niyo po ba kung anong mga batas ang naisulong at naipasa ni Ted Filon? Sige nga ho, isa-isahin niyo nga po. Meron po ba kayong nalaman? Oh, 'di ba? Kung pogi, inupuan nga ang National Security Committee, sinusukan na ng mga Ilocano 'yan. Baligtad ang utak sa kapatid. That's Imee, 'di ba? Nagkongresista dati 'yan, pero kumusta naman yung naging performance? Para lang ding nag-elect ng Duterte dun, kawawa naman yung mga tao. Hmm, busy kasi si Imee kakasuporta kay Digong. Ano yun, Ted Filon gagawin. Si Busita diyan na lang siya sa House. O si Busita rin, 'di ba? Inaano ko, ano na ba yung naisulong na panukalang batas ni Busita para sa mga motorcycle riders? Kasi yun ang kanyang representation, 'di ba? So ire-research natin 'yan kay Busita. Kasi ngayon nagiging ano na naman si Busita, visible, labas na naman ng kalye, 'di ba? Sita na naman ng sita ng mga traffic enforcer. Gustong-gusto ko 'yun, I like it, pati yung, pag-e-enlighten niya sa mga tao, I love it. Pero ang sa'kin is,
dapat consistent. Kung hindi niya magawang makalabas, 'di ba, nung, past 2 years, eh, dapat po meron siyang, tao, meron siyang grupo na funded niya ng kanyang, tawag dito, yung galing po sa kanyang pork barrel, 'di ba, na sila yung, magsasagawa ng, information dissemination lalo na dun sa mga kamote, mga loko-lokong kamote doon sa Marilaki Highway na puro pasikat, buti kung sila lang sana mamatay agad-agad. 'Di ba, kawawa yung nadadamay nila na marahan magpatakbo, matitino, 'di ba? Dapat gano'n, eh. Hmm, dapat may consistency. Pero I like Busita. Eh, 'pag nagpupunta ako ng kongreso sa mga hearings nandun palagi 'yan at masakit din sa ulo 'yan magtanong.